Nakalimutan ko yung intro natin. Hi, I'm Ashley. Okay, game. Hi, I'm Ashley. I'm Hershey. And this is Chicks to Go! Go, go, go! Hi guys! Another episode and we're excited. As usual, lagi naman kami excited. Pero this episode kasi, we're gonna be talking about our first ever trip together as best friends. the Breasties trip. The Breasties. So, ang title ng episode natin ay The Sisterhood of the Traveling Panty. Oo, kasi diba yung movie Pants, kami panty. Kasi nagsimula yan sa may shorts siyang puti, may shorts siyang black. Sinuot namin nung day one. And by the way, same exact shorts. Nagkataon parang pareho tayo ng shorts. SM. GTW. Girls Teenwear Department. Hoy, it's the shit. I know. Ang ganda. So, suot nga yung white, suot ko yung black noong day 1. Tapos noong day 2, nag-trade kami ng shorts. Walang laba-laba. Wala. Okay, so wait lang. Start natin sa pinakasimula. Okay, ganito kasi yun, Chicksters. First of all, gusto ko lang i-share na love ko talaga ang Baler. Mm-hmm. So sa mga hindi nakakapunta pa doon, kailangan yung pumunta. Kasi for me, ang Baler para siyang a chill version of La Union. LU kasi now, parang may pagka-Siargao, Boracay vibe siya. In a way na medyo party, madaming establishments. Ang daming tao, ang daming nangyayari. Pero fun din siya if you're looking for party scene. Exactly. I think mas okay siya for big groups. Yan, mga barkada, ganon. But Baler kasi, naalala ko lang, I have a friend who's a graphic designer. Tapos she used to work in Circle Hostel. Mm-hmm. Which, dati meron pa dun sa Baler, ngayon wala na eh. Tapos in-invite niya ako dun. So, kaya ako na-discover yon. Nag-joy bus ako. Guys, hindi ako nagbabus. But, sobrang okay sa akin yung joy bus. Joy bus baka naman. Kasi, joy bus. Sponsor mo naman kami. Para magka-season 2 kami. Diba? Yung matutulog ako, pagising ko, andun na ako. Ang saya. Tapos, ang saya ng community. It's so chill. Doon ako natuto mag-surf. Sa joy bus? Oo, sa joy bus. Maganda yung community sa joy bus. Oo. Wala mga manyak doon. Charot. Tama. Diba? So anyway, eto na nga. Sabi ko kay Hershey, gusto mo mag-Baler? Sabi ko, tara, game. So, nag-bus kami. Tapos, nag-check-in kami sa Base Inn. Thank you so much, Base Inn, for hosting us. Ang ganda. Tapos, sabi nga nila, di ba, nakikilala mo ang isang tao kapag nakapag-travel na kayo together. It's so true. Tama. Ang dami kong nalaman kay Hershey. At pero hindi tayo nag-away, in fairness. Hindi kami nag-away. So, ibig sabihin, ano talaga? Vibe. Perfect yung match. Una sa lahat, na ano ko, na-discover ko na hindi uso ang travel size kay Hershey. Una sa lahat, I like it big. Yes! Girl, yung mga dala niya, literal pang pamilya. Yung shampoo, yung body wash, yung Lactacid. Ilang caps ba meron sa kwartong yon? Pati yung mga buong floor, kaya namin Sponsor. Ligo kayo feminine wash. Tapos nagulat si Ash kasi nagde-nesting kami. Pagkapasok namin sa hotel room sa Base Inn, kanya-kanya kaming tanggal ng mga gamit sa maleta. So nauna ako sa banyo, nag-nesting ako sa banyo. Sabi ko, ay Ash, kung kailangan mo ng mga shampoo, kuha ka lang. Si Ash, pagkapasok, pucha! Department store ba? Watson's ba to? Girl, parang galing ang SNR. Ang laki! Pati yung toothpaste. Sangihin na lahat. Yung toothpaste malaki. Tapos, meron akong deodorant. Tatlong deodorant. Not 1 but 3. Sabi ko, pet peeve ko yung mabawang kilikili. Bakit ba? Gusto ko yung sure talaga. Diba? 1, 2, Ash, gusto mo? May isa pa. Slightly used lang naman. Bakit 3?
ba deodorant? Tsaka magkakapareho. Walang ibang flavor or flavor. Pero si Ash, yung what I learned about you, kung ako, life size, full size na mga toiletries, si Ash masarap kasama sa travel kasi daming niyang dalang alak at pagkain. Guys, galing siyang priorities, guys. Galing siyang Baguio. Yung pagkain from Baguio, umuwing Maynila, napadpad pang Baler. Traveler. Cultured. Dami na puntahan. Tapos, ang dami niyang Mary Grace and Saimada. Social. At saka may tequila pa ako, may diba? May tequila, may Cuervo ka pang dala. Kompleto. Full size din yung Cuervo mo. 2 bote malaki. Yun lang yung full size. The rest is travel size. Natuto mag-surf si Hershey. Kamusta ang experience? Nakakatawa. Kasi yung ini-imagine ko talaga. Kasi yung instructor namin si JR. Pangalan nga. Tinok ko si JR sa Instagram. Wow! Kliyente niya si Andrea Brillantes. Ang ganda ng mga photos na. Ang hot ni Andrea doon. Ano siya? Celebrity surf instructor. Shit, gusto ko rin ng mga ganong pictures. Yung hot mo lang. Ganun. Hot 2. Girl, na-personify ko yung pagka-shih tzu ng pangalan kong Hershey. Mukha akong shih tzu! Alam mo, basang-basa yung yung shih tzu naluludot. Kasi Ash, Hershey, okay ka lang? Ang saya! Ang saya! Tapos si JR, sabi niya, okay ka lang? Okay lang. Buhay ka pa? Okay lang. Tapos, yung uhog ko tumutulo. So, hindi ko alam, yung nananasahan ko ba, uhog o seawater? Paalat. Either way. It's a mix of both. Sabi ko, akala ko magpapaka-Andrea ako. Hindi, shih tzu ako for Beach lover. Beach lover. Right away. Ew! Surfer. Kawabanga! Akala ko maging Roxy girl ako. Hindi. Uhog girl. Anyway. Ikaw ang galing mo mag-surf eh. Wait lang, in my defense, mataas daw kasi yung waves nung araw na yun. Totoo. Ang pangit, hindi. Ako mismo sinasabi ko, parang hindi siya beginner friendly. Ako mismo para akong panty na nasa washing machine din eh. Hirap na hirap din ako, girl. Kaya panty sa washing medyo machine. wild siya. So, props to you. Nagawa mo. Nakatayo si Hershey. Nakatayo sa 3 seconds. At least. For a first-timer, that's not bad at all. Ang galing nun. Nakatayo ako. May uhog pa ako dito. Exactly. Tsaka gusto ko yung mukha ni Hershey. Talagang, gagawin ko to. May pinapatunayan ako. Kaya ko to, cool ako outdoors. Active. Adventurous ako. Alam ko yung gusto mo mangyari nun eh. Gusto mo talaga ng hot picture para meron kang ambag sa social media. Parang, guys, by the way, let me show you. Girl, excited sana ako mag-post sa IG story na nagsusurf ako. Ginawa ko. Nag-post ako. Palakad pa lang ako sa dagat na may bit-bit na surfboard. So, hindi nakita ng mga tao. Calm before the storm. Oo. Akala lang cool ko, galing ko. Fake it till you make it. Pero fresh ka naman to. So, okay lang yon. Don't worry. Matututunan natin. Babalik tayo. Ay, hindi. Next natin, Siargao. Sa akin tayo ng puno! Ibang puno, akitin natin! Iba yung isa-surf mo! Gusto ko yung, in-imagine mo, oh my God, ang sarap nun! Ash! Charot! At sila ang mag-scuba diving. Magbumuro ami sila. Hindi ko gets, no? Charot. Anyway, speaking of fantasy. Sorry, wait lang. Idadagdag ko lang. In-hit talaga kami ni Ash. To the point. Pagdating namin sa base-in, sabi nung girl sa reception, would you like a single bed or double bed? Double naman, please. Tapos, alam mo yung lahat ng ginagawa namin, okay sana kapag may kasama kay. Parang sarap maglambingan dito. Pero tayo yung magkasama.
Hindi, sa next na room pa natin yun. Basically, wala pa eh. Basta parang, hindi, please, maghiwalay naman muna tayo. Okay lang ba? Baka naman, ayoko nang katabi pa kita matulog. Diyos ko naman. Okay. So anyway. So, ang dami naming ginawa. Pa kami, but before ATV. Ito, nagiinuman kami. Ito si Hershey, nag-suggest siya na maglaro kami ng game. Bobo game. Bobo game. Before tayo mag-bobo game, tinuruan kita kung paano mag-tong-its. Yan yung mga tinuturo ko kay Hershey. Hershey, hindi siya marunong. So, ganyan din yung reaction ko. Hindi ka marunong. Oh my God, Pilipino ka ba? Marunong ako mag 1, 2, 3 pass. No, kaya nga, I'm teaching her all these important things in life. Diba? Tinuruan mo ako mag-shuffle ng card. Nagawa mo ba? Hindi. Exactly. So, kailangan natin mag-practice, girl. But marunong na si Hershey mag-tong-its. Okay? So, after niya matuto nun, mag-crash course ng tong-its, nag-suggest siya na mag-bobo game. Mag-bobo game, tsaka category game. Basta nilalasing ko silang lahat. Oo. Paano ba yung bobo game? Sa mga chicksters natin, explain mo nga. Basta game siya na basically mapapainom ko all the time. Okay. Hirap i-explain. Oo. So anyway, saka gusto ko rin yung habang na-explain niya, naguguluhan na rin siya. Paano ba ito i-explain? Basta nakakabobo siya, tapos yung mga tao, inom na lang tayo. So anyway, in middle of the bobo game, merong isang tumayo. Tapos sabi niya, iihi lang siya. So, tumawid siya ng kalsada. Doon siya iihi sa kabilang side. Ako, meron akong kinakalikot sa may tsinelas ko. Narinig ko na lang merong mabilis na motor. As in, ganon. Tapos, next thing I know, may nabangga siya na tricycle. As in, sobrang lakas ng tunog. Tapos, pagtingin ko, oh my God, nagsaspark na, tas may legs na nakataas, basag yung mga salamin. As in, sobrang wild. Never ako naka-witness ng ganun ka-intense na accident. Sobra. Na parang, wow, I can't believe this is happening. Parang, ano nangyayari? Tapos, yung weird doon is, sobrang nagsasaya kami. Tapos within 10 seconds, everything changed. Pero kami, fuck! What happened? Wow, ano? Ang ganda na ating hodot. Fuck! Pwede ko bang gawing ano yun? Lagi ko sa acting reel ko yun. Pag-audition. Scared, terrified. Fuck! Sorry, iba na. Anyway, so, what happened? Ganon. As in, tapos, lahat ng mga kasama namin sa inuman, lahat sila tumayo. Tas pati yung mga tao na natutulog sa mga bahay nila. Lahat ng mga mosang biglang... Lahat may cellphone na talaga. Ang bilis. Tapos ako, as in shock ako. So parang, anong nangyayari? Parang hindi ko siya na-grasp yung... Anyway, so since umalis na silang lahat, ako bilang concerned citizen, pupuntahan ko kasi may nakita akong tao na nakaupo lang sa gitna ng daan. Tapos parang yung groggy siyang ganyan. So, ba't nagtataka ako? Kasi mga kainuman namin, may ibang pinuntahan, hindi yung taong yun. So ako, yun yung, siya dapat yung pupuntahan ko. So, papunta ako doon. Sobrang panic ko, girl. May crocs sa daan. Ang thinking ko, kawawa naman yung na-aksidente. Nakapaan na nga lang, mawawalan pa ng sapatos. So, kinuha ko yung isang pirasong Crocs. Tapos may salamin pa. So, parang ako, kanina to. I'm trying to help. Kanino to? Hindi ko alam kung kanino to. Ito, from my POV. Kwento ko from my POV. So, ito, hawak ko na. Nagpapanik ako. Hawak ko sa isang kamay ko yung Crocs. Tapos yung salamin. Papunta ako dun sa tao nasa daan. Tapos, pagtingin ko sa kaliwa, andun yung isang kasama namin sa inuman. Oh, shit. As in, grabe. May scar dito, shit. Duguan siya, bali yung wrist niya. Tapos, tapos sumisigaw siya. Sobrang painful kasi yun. Sobrang painful. Tapos sabi nga, fuck. Tapos, so since sabi ng mga tao, parang, huwag kang matutulog. As in, ang lala. Ang lala. Pati yung dito sa may leg niya, first time ko makakita ng ganong ka-deep na cut. So anyway, edi, I was like, oh my God, are you okay? Are you okay? Tapos ako sitang, do you want water? Bawal pala bigyan ng water pag ganon. But I didn't know what to do. I was trying to help.
Kasi, syempre, di ba, kasama natin, ayoko naman na may mag-video pa, may magpipicture pa. So, nakita ko, nakasimpleng ganyan eh. Sabi ko, binivideohan niyo po ba? Hindi, ba't ko bibidyohan? Natawag ako ng polis, parang, baklang to ah! May kapag-away ka pa? Yung parang, tsaka may flash. Oo, hindi ako nag-video ah! Bakit? Pero naka-flash. Pakahagis ko yan eh. So, sabi ko, pakidelete na lang po. Hindi, tatawag ang polis. Anyway, so, kaasar eh. Huwag ka na makipag-away. Huwag ka na makipag-away, pero ako yung gusto makipag-away. Ay, makipag-away ka pa? Hindi mo nakikita? Paka-insensitive mo naman. Mga tao sa inyo nanonood. Nakalimutan niyo na. Kailangan nasa akin na naman yung attention. Inawat pa kayo. Uy. Sarang guys, baka pwedeng siya muna. Pwedeng, bigyan muna ng attention yung taong na disgrasya. So, edi, ayan na, dumating na yung police, yung ambulance. Kita ko si Hershey. Andun sa gilid. Okay, POV ko na. Hindi, wait lang. Bago yung POV mo, tawa ako kasi na doon si Hershey. Tapos parang siya, usually parang doe-eyed pa. Parang, anong nangyayari? Tapos, ayan na. POV mo. Okay. Ako, hindi ko naiintindihan bakit may pa-fireworks na nangyari. Before that, nag-uusap kami na pet peeve namin yung mga motor na maiingay. Oo. Tapos biglang, brung! Hihirit pa sana ako. Ano ba yan? Pet peeve. Pagkagano, ano ba yan? Pet peeve. Biglang nagkaroon ng fireworks. Oo. Tapos parang lahat ng tao nagsilabasan. Parang ako, fuck. Tapos, nakita ko, may figure sa baba. Hindi ko naiintindihan na yun yung kasama namin. Kasi pag ganun, parang wala ka sa tamang isip. Parang survival ka eh. Na, ano. So yung sinisigaw ko lang, buhay pa ba? Buhay pa ba? Pagkaroon ako, buhay pa ba? Feeling ko audition mo talaga to, girl. Tapos? Hindi ko naiintindihan na nangyayari. Kasi hindi ko alam ano bang ginagawa pag may aksidente. So yung ginawa ko cellphone ko, chinat GPT ko. I'm in a motorcycle accident now. What do I do? Complete sentence pa eh. Pag-type ko. Tapos nagbigay siya ng listahan. On number 1, don't move the people. Number 2, call for help. Number 3, blah, 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 blah. As number 4, get photographic evidence. So, ito. Kaya ko tong iambag. Sige, ako na dito. Iba ko cellphone ko. Tapos, nagpicture ako ng 3. Yung first picture, hindi ko alam bakit. Pinicturean ko yung Crocs. Hindi ko alam. Bakit? Sa lahat. And by the way, wait lang, before that, na-realize ko na hindi pala sa kasama natin yung Crocs na yun. Sa punyetang nakabangga pa. Oo, so parang nakakainis. Sinave ko yung Crocs mo. Wala akong pakialam sa'yo. Binangga mo yung kaibigan namin. Sinabi namin sa kaibigan, kinuha pa nga namin, akala namin Crocs mo yun. Sabi nga, I don't wear Crocs. Anyway. Yung pangalawa, yung scene of the crime. Of the accident, the scene of the accident. Girl, cinematic pa. Silhouette. Girl, may bokeh effect. Yung likod, hindi nakita. Yung actual, kasi blurred na. So, isa, pang Gen Z, yung blurred. Wow, thank you! Thank you for your effort, Hershey. So, pag humingi yung police ng photographic evidence, may isang Crocs, isang bokeh, isang Gen Z. Mamili po kayo. Wala akong natulong. Timestamp na lang. Tapos, okay, sabi ko, sige, may ambag na ako, nakapag-picture na. So, yung next ambag ko, alam mo, yung classmate mo na salita ng salita para lang may recitation ka for that day. Oo. So, lahat ng tao, tinutulungan na siya, first aid siya. Ako, may tumawag na ba ng pulis? May tumawag na ba ng pulis? Ng 911? Sino tumawag? Ganun lang yung ambag ko. Sa mga tao, sino ba itong maingay? Inuubos niya na naman yung word count niya for the day. Ang
malala doon, pag kinakabahan kasi ako, sobrang gassy ko. Sobrang kinakabahan ako noon. Kasi life or death situation yun. Guys, tumatawa lang kami ngayon kasi coping mechanism namin tumawa. Pero it's not funny. It's not funny. It's not funny. In that moment, as in paiyak na kaming lahat, nakakakaba siya. Oo. So, shit. Tapos, alam mo yung mauutot na ako. Parang wrong timing naman na yung mga tao may nililigtas na buhay. Tapos ako, prot! Pero gano'n na nga yung nangyari. Oo. So, sa scene of the accident, may tumawag na ba ng pulis? Prot! Sino tumawag ng pulis? Prot! Pero palipat-lipat ako para hindi nila alam na ako. Oo, naghasik siya ng lagim. Ng iba-ibang Tapos ito na. So after nun, syempre, alangan namang ituloy namin yung inuman, di ba? Wala na kami sa mood. Syempre, iniisip ko pa ano ng status ng kasama namin. So pumunta kami sa hospital, sa ER. So, imagine nyo, isa lang yung pasyente. Mga 15 kami nasa labas. Mukha kami mga diehard fans. Mukha kami mga ngaroling. Ito si Hershey, dahil nga kabado, utot siya ng utot non-stop. Ang nakakatawa doon, naririnig ko. Tapos yung, alam mo yung habang nag-uusap kami, bigla siyang lumalayo, parang umuutot ka na naman. No? Umuutot ka na naman. Sabi, I'm sorry. Tapos yung isang kaibigan namin, si JM, nakaka-meet niya lang. Sobrang close niya, sobrang comfy niya. Parang, JM, pakinggan mo to. Ganun na kayo ka-close. Ganun yung level ng friendship nyo. May linyahan pa yan. Sobrang tahimik ng lahat, seryoso. Tapos humirit si JM na, ganun ba talaga? Bawal bang maging masaya? Pag sobrang saya natin, babawiin ng universe. Sabi ko, oo nga, prot! Guys, sorry. Alam kong seryoso. Sorry guys, kinakabahan. Prot! Ako na yung nasa-stress ako. Parang, pucha naman, Hershey, ayusin mo. Utot ka ng utot eh. Kahiya eh. Tayong dalawa na nga lang yung muse dito. Tapos yung isa ututin pa. Sabi ang ganda sana, kaya lang ututin. na may sounds. Tapos ito, lahat kami nasa labas ng ER, nasa may gutter, nakatambay doon. Biglang, alam mo yung nakaupo kami, biglang may asong tumatakbo. Susog na kamukha ni Scooby-Doo. Walang survival, instinct whatsoever. Papunta sa amin, tapos parang sumusugod siya. Ganyan na. Parang hinag ko na, parang inaccept ko na lang yung fate ko. At saka ang bobo, kasi parang lalo kong in-expose yung pwede niyang kagatin, yung leg ko. Parang at least, isang hakbang na lang, nasa ER na ako. Paantay natin mo. Ayaw pa rin magpatalo. Kailangan ko din. Ako din, injection na niyo ako. Pa-ER din. So, shit, may aso! Na tumatakbo. Saan pa ba? Next, ito na, cut 2. So, masyado na matagal. Hindi kasi pwedeng lahat kami papasok sa ER. But at this point, medyo mga, siguro 30-40 minutes na kami nasa labas. So ako, gusto ko na malaman kung ano na ba nangyayari, anong update. So sabi naman ng police doon, ma'am, pwede naman po kayong sumilip sa loob kung gusto niyo. Okay, fine. So silip ako. Tapos, kawawa si Kuya na lang. Wag na natin mention yung pangalan niya. So, si Kuya. Sabi ko, are you okay? Tapos nakakaawa yung itsura yung parang sobrang in pain siya. Tapos yung ang sakit daw ng dibdib. Ang sakit ng lahat. Of course, na-aksidente siya. Siyempre, girl, sinalo niya yung buong motor, di ba? Tangina, sinong hindi masasaktan nun? At saka near-death experience yun. Oo. So, anyway, ayan, so kinakausap ko, sabi ko, ano yung naalala mo nangyari? Kasi ang layo nang narating niya eh. From dun sa gitna, napunta sa pinaka left side. So, naalala mo ba na umiikot ka na or whatever? Sabi nga lang, parang pelikula daw kasi nakita niya na lang yung ilaw na palapit sa kanya. Tapos next thing he knows, andun na, nakaupo na siya, dugo na. Oh, in his defense, hindi siya tumatawid. He was about to tawid pa lang. So nasa gilid siya ng street, patawid. Pero nakita niya yung motor, so he stopped. Pero yung motor, nagpanic, binangga siya. Oo, parang nag-step back siya, tapos yung motor, imbes na mag-straight, gumanon din. So lalong sinalo. Anyway, so ang lala, sobrang lala. Tapos, so, diyan kinakausap ko. Maya-maya, ito si Hershey.
Pumasok. Siyempre, kayo lang may moment, hindi epal ako as a friend. Putya! May moment pala yung dalawa. Wait lang. So ito, okay, for context, tong taong to, literally, kamukha niya yung ex ko. Carbon copy, I cannot believe it. Sa lahat ng mga tao na pinakitaan ko ng picture, sabi nila, oo nga, sobrang magkamukha sila. So, nung edi, syempre, hirap na siya sa life, diba? Tapos sabi niya, nilalamig daw siya. So ako, very gently, kinukumutan ko siya. Guys, para lang may visual imagery kayo, naka-tube top si Ash na to. So habang ang sarap ng POV niya nun. Habang kinukumutan ni Ash. Puro suso, gumaganon. But hindi, unintentionally. But, so yung position niya, medyo, syempre nakaganon siya ng konti, diba? So ako, habang kinukumutan ko siyang ganyan, very, very slowly, with such gentleness and care, ganyan, tapos sabi ko, do you want water? Siya, yes, thanks, Ash. So ako naman, si water girl, ganyan. Very, very carefully. Parang, tapos, ito. Alam mo guys, imagine nyo ito yung pasyente, ito si Ash, ako yung gitna. As in comedy scene. Na parang, wait lang, bakit sila naka-slow motion silang dalawa? Kumagaran ako, normal lang naman yung buhay ko ngayon. Silang dalawa, ang bagal. Pati pagsalita. So sabi ng pasyente, salamat Ash ha. Buti na lang nandito ka. Uy, wala sabi ngayon. Oo, buti na lang. Parang, kasi Ash, okay lang, nilalamig ka ba? It's the least I can do. It's the least I can do. So parang ako, bakit ang hinahon ni Ash? Pag ako kausap niyan, hoy, Hershey! Ito talaga. Tapos guys, first time kong makita si Ash nag-transform. Sabi ko, ayan, charming niya pala pag she's in the game. Ibang, sabi ko, wow. As in, as a soft girl. Tapos, sabi ng pasyente, kailangan ko ng unan. Excuse me, pillow. As a very jowa ang atake ko nun eh. Ito. Very, very slowly ko pang diba? Inaalalayan. Tapos ako, yung tawaging ambag ko lang is, tumitingin ako sa kanya. Tapos parang sabi sa akin ng pasyente. Kasi nga diba, before siya ma-aksidente, nagpapagames ako ng inuman. Category game, ganyan. Sabi ng pasyente, grabe no, kanina nag-games lang tayo. Sabi ko, hindi, games tayo ngayon. Category, anong probinsya ang walang letter S? Aurora. Ikaw naman, next. Ano sa'yo, Pampanga? Ano next? Tapos tumatawa siya sa isip niya, hindi mo ba nakikitang wrong timing ka? Tapos sabi pa ng nurse, bawal siya tumawa. Tumatawa siya, sabi niya, parang awang-awa ako. So sabi ko, it's the least I can do. Kaya ako siya tinutulungan. Also, medyo na-miss ko maging soft girl jowa. Ang galing mo nga mag-alaga, in fairness. In that moment, medyo na-feel. Parang feeling ko, yung ex ko yung inaalagaan ko eh. And well, kasi sa lahat ng mga naging exes ko, I wouldn't say totga ko yun. Pero parang out of all my boyfriends, ex-boyfriends, siya yung boyfriend ko na I liked myself when I was with him. I like that version. Kasi you're so happy. I was so happy. You were yourself. I was so comfortable with him. Authentically me, yung the good and the bad, he knew how to handle me. And siguro kasi yung setting din, kung nasan kami, we were able to travel to so many different countries. Tapos sobrang type ko pa siya, tall, dark, and handsome. Tapos wala lang. So parang yung moment na yun, kaya ninamnam ko siya, girl. Kaya na-witness mo, parang hindi ito yung Ash na kilala ko. Sino to? Tsaka by the way, the morning before that accident,
pinaplano na natin yung birthday ko. Di ba pinag-uusapan pa lang natin na sa birthday ko gusto ko maging Snow White tapos meron akong 7 dwarfs. Hindi ba pwede bumalik na lang tayo sa moment na oo, hindi yun lang yung pinag-uusapan natin. Sabi namin, ano ambag namin doon? O kayo yung dwarfs. Okay, bawal kami maging princess. Hindi, kayo yung dwarfs. Okay. Sobrang, like, may imagine mo ba na yun yung mangyayari that night? Grabe. Yung topic natin ng umaga, ang saya-saya. Tapos nung gabi, oh my God. Sobrang yung travel natin, Hershey. Pag ito, I'm sure yung ibang tao, hindi naman nangyari yan. Hindi guys, sobrang wild. Nangyari lahat to. Ibang klase tong trip na to. Ang daming nangyari. Ang daming nangyari. Diba? May romance, may comedy, may horror, may action. Tapos, nung pauwi na tayo, hindi pa. Lumipat pa tayo ng hotel. Sa Aliyah. But before that, get well soon to our friend. Nung umalis na tayo, buti na lang yung friend natin tumatawa na, nagjo-joke na siya. So alam natin na okay na siya. Tapos the next morning, na-update nga pa tayo. Okay na siya. So far, he's doing well. Nagre-recover siya. Okay. Anyway, next. So ito, lumipat na tayo ng Aliyah. Ang ganda ng room namin sa Aliyah. Beachfront. Tapos, literally from your bed, makikita mo yung dagat. Oo, tapos yung balcony pa. Tapos pareho kami ni Hershey na, grabe no, parang ang saya ng kwartong to kung hindi tayo magkasama. Tapos kung ano-ano nang pina-fantasize namin, yung parang, ikukwento ko pa ba dito? Basta alam nyo na yun, maraming pwedeng gawin pag beachfront room. Ni Ash. Well, wala tayong choice. Tayong dalawa lang nandito. So, but anyway, shout out. Thank you so much, Aliyah, for hosting us. Ang ganda ng host. Ang ganda ng room na yun. Tapos, nakapag ATV pa tayo sa Baler Moto Camp. Moto Park. Moto Park. Kamusta naman yung experience na yun? Sobrang saya. Kasi diba sabi natin, bakit ako piniplema? Oh. Gandang babae, ututin at plemahin. Tapos? Sabi namin, diba, bucket list natin magmotor. Pero dahil sa nangyari, ayoko na. ATV muna tayo ngayon. Ayoko na. Ang saya, sobra. Oo, tapos medyo muddy pa, ganyan, yung pagka-adventurous. Doon natin nagawa yung pagiging adventurous. Yes. Tapos ang funny, kasi after namin, puro talagang putik talaga kaming dalawa. Sabay kaming naligo ni Ash. At naka-helmet ako. Naka-helmet siya. Safety first. Parang sabi ko, sabi niya, ba't ako naka-helmet? Late ko na na-realize Parang, oo nga no. Anyway, tapos, nung pauwi na tayo, nag-bus tayo ulit, diba? Nakakatawa kasi may nadaanan pa tayo na yung may Nazareno. Oo, may cultural experience pa tayo. Diba? Tapos eye-to-eye contact natin So, sabi namin, bakit traffic? Anong meron? Pagdungaw namin, si Nazareno dumaan. Sabi namin, oh wow. Oo nga kasi it was the Black Nazarene Day. Oo, nung pauwi na tayo. Oo. Ito na girl. Baka okay ka lang. Thank you so much. Concerned si Sean na plemahin ako ngayon. Yeah, thank you. Also, yung sa first time ko rin umihi dun sa bus. Nag-surfing ka din. Nag-surfing ako dun. Girl, ang hirap pala ha. Ang liit. Buti na lang may banyo dun sa loob ng bus. Pero ang hirap. Parang imagine mo nagsusurf ka tapos umiihi ka at the same time. Kailangan ma-shoot yung ihi mo. Parang, so basketball din siya at the same time. Ang baboy Parang, oh my God. Ang problema pa may period pa. Okay, parang, oh my God, ang baho. Ano ba to? Too much info. Anyway, close naman na tayo. So, with our thousands of listeners, close na tayo. Close na tayo, guys. So, ito na nga. Pababuyan tong episode na to So, nasa bus, di ba? 5 hours din yung biyahe. Ako, nakaupo akong ganun. Paglingin ko, si Ash, tumatawa. Tapos, may pinapakinggan sa phone. Shoot, may pinapakinggan na voice note. Tapos type siya ng ganyan. Tapos, tumatawa siya ganyan. Tapos ako, ganyan pala feeling makagamit ng cellphone. Ano kaya
kayang feeling na nagpa-function yung cellphone? Yung parang feeling na may pinapakinggan at magamit ang keypad. Diba? May ka-text siya. May ka-voice note. Okay. Kasi hindi makapag-text kasi kakabangga na sa kanya, girl. Baka naman pwedeng mag-voice message siya. Nag-update lang naman na okay na siya. So I'm like, okay, great. Happy for you. I'm not happy. Nangyayari yan sa'yo. Ako naman. Tinitignan ko na lang yung view sa labas. Kasi paubos na yung battery ko. Wala akong charge yung power bank. Kasi wala nang mag-text sa akin dyan. Text mo naman ako. Yung Globe yung nag-text sa'yo. Kamustahin nyo naman ako. Kung pauwi na ako, kung saan na ako banda. Wala pa maghahanap sa akin. Dito na ako sa Pangasinan, no? Pangasinan, layo ng Pangasinan, Pampanga, girl. Pampanga. Lalo kang lumayo. Pauwi na tayo ba't ka nagpangasinan? And that is why you should ask for my updates. O, diba? So anyway, ayun yung aming first travel besties trip. Hindi, meron ano ba? Pauwi na tayo. Oh, ito na. Last na talaga to. Pauwi na tayo. Hindi, grabe, no? Sobrang action-packed yung trip namin. Hindi ko maintindihan bakit. So, ito na. Dumating na kami sa bus station. Ang tanga ko, ako yung may kasalanan, yung pin. Kasi, okay. Kasi napunta siya sa kabilang side. Kasi parehong side ng EDSA, merong Genesis Joy Bus. So, I think Joy Bus baka naman. Ang dami ng shoutout eh. So, napin ko ate yung nasa other side. In short, nag-taxi na lang kami. Okay. So, pagpasok namin dun, di pa kami nakakapasok ng taxi. Medyo sketchy na eh. Kasi pinapabukas ko yung trunk. Ayaw niya. Parang, bakit? Siguro may bangkay dito, no? Ganun yung una ko. Tapos nagtataray na ako, bakit ayaw mo buksan? Sige. So, parang binuksan niya, nilagay doon. Ako naman, gusto niya kasi ilagay yung bag sa harap. Ako, bakit sa harap? Kukunin mo ba? Gano'n. Oo. Basta ang sketchy niya. So anyway, nung nakasakay na tayo, ano yung nangyayari? Yung nakasakay na kami, parang tumutunog yung seatbelt alert. Oo. Sabi namin, sir, tumutunog po yung seatbelt. Hindi, okay nag-seatbelt. Bakit? Para makagalaw ako, ganyan. So in my head, kasi nung hinold up ako, dito ako sinakals, parang ko, oo. Medyo wild yung statement na yun. Tapos nagtingin na kami ni Hershey. Parang, Hershey, ito na ba yung last time na magkikita tayo? Tsaka, yun parang ayaw niya buksan yung trunk. Gusto niya yung seatbelt, hindi nakakabit para makagalaw siya. Kasi daw na-hold up siya before. Ganyan. Basta, tsaka walang metro. Tapos parang, basta ang sketchy ng lahat ng nangyayari. So ako, nag-fake call ako. Hello, Dad. Pauwi na ito yung plate number. Pinaparinig ko sa kanya. Alam ko na yung ginagawa mo. Tapos itong si Ash bantay, Kuya, bakit tayo dito dumadaan? Binabantayan niya yung daan. Shortcut. Tsaka andun ako sa pinaka-likod ng director, tuloy ng driver. Para kung sakasakali, sasakalin ko siya. Kung may nangyari. Kung may nangyari man. Cut to! So kami ni Ash, alert kami na, as in sobrang the air was so full of tension. Ganon. Biglang nagpatugtog Chihuahua na naman ako. So much tension. Si Sir nagpatugtog ng pineapple. Apple pen. Tapos parang... Tapos kami ni Ash, alam mo yung seryoso kami. Mamatay na kami pero at least... Wait, banger to eh. So papasayo kami. Mamatay kaming masaya, guys. Biglang sumasayaw kaming gano'n. Nagbe-video pa eh. Apple pen. Paano ko sasakal itong driver? Paano tayo makakaalis dito? Kaya ko ba i-drive to? Yes! Marunong ba ako mag-manual? Alam mo yung parang nag-iisip ka ng survival pero napapasayaw kang gano'n. Nadidistract. So, tinype ko sa phone ko, ano ba yan, girl? Kung mamamatay na tayo, sobrang unserious pa rin ng cause of death natin. Sumasayaw lang tayo sa pen. Ano yung last words nila? Pineapple pen. May video kami. Baka sabihin nyo, kwentong barbero na naman to. Hindi, may video kami. At saka sketchy talaga. But as in sketchy lahat ng nangyayari. Ang dilim-dilim ng lugar, ganyan. Pero we finally got home. So, thank you, sir, for bringing us home. Ginudge lang pala. Judger lang pala talaga kami. Kasi hindi mo binubuksan trunk mo. Anyway, so yun. Yun yung aming Balair trip. Okay, so... But, sorry, before that,
I just want to say, sobrang sweet ni Ash. Kasi before the Baler trip, she gave me a gift. Aww. Yun yung New Year's gift niya for me. And I'm wearing it now. It's a necklace of an elephant. Kasi sabi ni Ash, yung elephants daw, they're a symbol of good luck. Yes. So if I'm down daw, I just need to point my trunk to the sky. Yeah. Parang mali yung parang ang ganda nun sa kasamang letter. Parang yung pagkakasabi yung, your trunk up. Parang iba yung na-imagine ko dun. What trunk are we talking about? What trunk? Dapat inspirational to eh. Point the trunk. Point the trunk up. Tapos box siya. Na nagulat ako na, di ba nga lagi kong sinasabi na yung love language ko, hindi ako maluhong tao. I'm not into materialistic things. What's important is yung sentimentality of it all. And then, yung mga binabanggit ko kay Ash in passing, na wala lang, nalista niya yun lahat. Tapos, iyak ka na naman! Iiyak na naman! Bawat episode, umiiyak siya. O tapos box siya na parang, mahilig ako sa mangga na naka-cube, may ganon. Mahilig ako sa certain scent, may ganto. Yung elephant, mahilig ako sa evil eye. Tapos yung handwritten letter, Tapos guys, may picture ni Kuya Kim. Na topless, by the way. Kulang na, hindi, sayang kasi, mas okay sana kung may autograph siya. But don't worry kasi, pupuntahan natin si Kuya Kim para ma-meet mo na siya at mag-picture kayo with the topless photo of him. Diba? Guys, yung kahon may fudgy bar. Ito siya pinaka-naiyak. Fudgy bar. May fudgy bar siya. Tapos sabi ko, oh my God, naalala mo yun lahat. Ba't ka ba umiiyak? Hindi, kasi umiiyak sa fudgy bar. Nakakatawa ka. Hindi, alam mo yung feeling na all your life, you've been settling. Parang may dinate ako na guy who couldn't even give me flowers. Yung mga ganon. And then you have a friend who remembers. Guys, meron ako today, okay? Kaya pala eh. I'm okay. I'm okay. Sino pang gusto mag-sponsor sa amin na tissue company? Okay. Grabe yung friendship na to. Tapos parang, na-imagine ko lang na, grabe si Ash magmahal. Sobrang, alam mo yung ang pure lang na naaalala mo yun lahat. Grabe, sobrang special talaga. It's just so special that it happened before the best friend trip. So thank you. Merry Christmas na naman! Happy birthday! Happy Valentine's Day, Hershey! Happy Easter! Happy Easter! Oh. Parang tas yung buong trip na to na parang ang saya-saya-saya lang natin. Na kasi, yun nga, all my life, lagi akong may boyfriend. Lagi akong pagka-break, may jowa agad. Hindi ka nababakante. Hindi nababakante. Pero ngayon na parang, I went to a beautiful trip and had so much fun as a single person with my best friend na alam kong it wouldn't have been this magical and fun if I weren't single. Aw, true. So, actually, oo nga. You know what? For the first time, parang yun lang nga yung trip na from start to finish, tawang-tawa lang tayo. Tapos may mga times na chill lang kami, usap kami ng seryoso, tas tawa ulit. Parang ang ganda lang ng flow and yung balance na sobrang vibe lang talaga. No stress, hindi kami nag-away. Like, okay lang. Siguro, hindi, naalala ko bigla. Nung sa part na nasa room na, sabi ko, Hershey, next travel natin, dala tayo ng lint roller. Kasi naglalagas siya. Shih Tzu ako. Hindi nga naglalagas yung Shih Tzu eh. So yun sabi ko, yun lang sa lahat. Yun lang yung mga comment ko. Yung buhok mo, baka pwedeng natin, lint roller. That's it. But yun, so parang sobrang na-enjoy ko lang talaga. And yun na nga that's what's nice about our friendship. Kasi we get to discover ourselves. Na-enjoy natin yung version natin ng pagiging single. At the same time, parang mas nagiging okay yung friendship natin, di ba? Sobra. And parang napag-usapan pa natin na pwede bang promise natin sa isa't isa na kahit magka-love life na tayo, kahit magka-boyfriend na tayo, parang hindi tayo manggo-ghost sa isa't isa. Or hindi na mawawala. Ang hirap kasi ng mga ganun, yung mga taong biglang nawawala pag nagka-jowa lang Oo, parang hindi, never. That will never happen.
Tapos, yun nga yung parang while we were in the bus, sabi pa nga ni Ash, ang saya pala mag-travel as single friends na iba yung magic niya. Iba. So please do it. Single girls, single guys, kasi, travel. By the way, ang hirap kaya nung, kunwari, usually diba sa pag best friends, yung isa may jowa. Pinaka-hate ko pa naman yung magte-trip. Tapos yung itong isa, super report, tas nakikita mo na okay, wala na siya sa mood. Okay, nag-aaway na sila. Okay, wala na. Parang naiba na yung timpla. Nakakaasar yung ganon. So parang ang saya lang na ito, literal, wala tayong kahit sino. Siguro, yung moment lang na nasa bus ako, that's it, girl. Pero, mabilis lang naman. But anyway, long story short, we had a great time. We highly recommend to our chicksters na to go on a trip with your besties. Yeah. Or with family, or with whoever, diba? Go out, have fun. Live your life, explore. Ang saya maging single. Yes. Ang saya. Thank you, Base In. Thank you, Aliyah. Thank you, Balair. Thank you, Balair. Thank you, Life. Thank you, Universe. Yeah. Thank you, Chicksters. Thank you, Chicksters. At kung hindi pa kayo nakaka-join sa group natin, ano nga pa pangalan ng group natin? Chikahan. Chicks to Go Chikahan. Chicks to Go Chikahan sa FB. So at active kami ni Ash doon. So doon tayo mag-share ng mga insights natin, stories, inside jokes, whatever. So okay, so by the way, ang dami naming mention dito sa aming Balair trip. Special episode talaga to. 1 hour long. So i-share namin doon yung mga videos, yung mga ebidensya ni Hershey and other stuff. Walang kwentang evidence. Mga ano yun, VIP, sneak peek? Correct. Diba? Oo. At guys, sa February, nagpaplano kami ni Ash ng Grand Eyeball. Community Chicks to Go event for the first time. So, see you there. For Valentine's, kung wala kayong ka-date, kami na lang yung i-date nyo. Hello. Okay, see you on the next episode. We love you guys.